Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang pagbabasa ng kwentong ibinahagi sa atin ni Sir Rico, ay inaanyayahan ko muna kayong pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit salamat Rico, para naman alam niya na marami ang tumatangkilik at nag-aabang ng kanyang padalang kwento na nagmula sa sarili niyang mga karanasan bilang isang magiting na babaylan. Gusto ko rin kayong anyayahang makinig sa pinakamaaksyong kwento na nai-upload dito sa ating channel. Ito ay ang Birador ng Santa Barbara na pinagbibidahan ni Rafael. Ito din ang Rafael na tumutulong paminsan-minsan kina Lino at Tingting sa kwento nating Aswang Killer na naroon naman sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Nasa video description ang link ng playlist para kumpleto na at hindi na kayo mahirapang hanapin ang kasunod. 100% po itong ma-action ha. Sana ay ma-enjoy nyo. Birador ng Santa Barbara Series, Book 1 to 4, Part 1 to 239. Iyon na po ang kabuuan ng kwento. Salamat sa mga dadalaw at makikinig. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Pagkarating ko sa bahay nila Ma'am Rose ay wala na ang maraming tao, pero may iilan pa rin namang natira. Kasama na roon ang matandang tiyuhin ni Ma'am Rose. Agad iyong bumaba noong makita akong paparating. Madali kasing mapapansin kung may paparating na tao dahil magtatahulan ang mga aso. Sinalubong ako ni Ma'am Rose at hinila papalayo. Sabi niya, "Iyo, dito tayo sa likuran. Baka may makarinig sa mga sasabihin ko sa iyo. Ganito kasi yan. Hindi alam ng mga taga rito kung sino ka. Ilan lang ang nakakakilala sa iyo. Ang sabi ko, boyfriend ka ng anak ko. Nagtanong kasi sila dati sa akin kung sino ka raw noong una mong punta rito. Kaya para wala na lang maraming tanong, ay sinabi ko na lang na boyfriend ka ni Rosella, yung anak ko. Alam ko rin namang babalik kang muli rito para kumustahin ang kalagayan niya. Tsaka sa tingin ko, may kinalaman ang dalawang batikang mangkukulam na taga rito sa amin. Nandito sila kanina. Pasensya ka na iyo ha. Alam kong abala ka. Kung may iba lang talaga ako mahinga ng tulong, ay ayoko na sanang mang-istorbo pa sa'yo." Sabi ko naman, "Ayos lang po yun, ma'am. Tsaka ayos lang din yung dahilan na sinabi mo tungkol sa akin para hindi na sila mag-ungkat pa ng background ko. Tsaka iho, hindi pa nila alam na nawawala ang anak ko. Noon kasing hinanap nila kung nasaan daw, ang sabi ko naroon sa inyo, dumalaw sa iyo para hindi sila magtaka. Pasensya ka na iho ha, hindi kita mapapatuloy sa bahay para malang sana mapamerienda kita. Marami kasing tao ang makakakita sa iyo roon. Magtataka sila kapag hindi nila nakita ang anak ko." Sabi ko naman sa kanya, "Ayos lang po, alam ko naman yun. Kaya nga hindi ako tumuloy kanina pagkarating ko dahil nakita kong marami ang tao. Ano po bang nabanggit sa inyo ng anak mo bago siya nawala?" "Gaya ng sinabi ko na sa iyo, nagpaalam siya na pupunta sa kaklase. Tapos hanggang ngayon, hindi na nakabalik." Ma'am, pwede mo ba akong bigyan ng kahit anong gamit na pagmamay-ari ng anak mo? Hindi ko kasi alam kung saan ako magsisimula na hanapin siya. Wala siya rito sa isla nyo. Makakatulong ang gamit niya sa paghahanap dahil hingi ako ng tulong sa mga gabay kong elemental." "Sige iho, saglit lang ha." Wika niya pa at iniwan ako sa likuran ng sira-sirang bahay. Nakatabi lang din halos ng bahay nila. Ilang saglit pa ay bumalik na siya, dala ang damit ng kanyang anak. "Heto iho, susuotin mo ba?" Hindi po. Gagamitin niya ng mga gabay ko para mahanap nila ang anak mo. Sisikapin kong mahanap siya kung saan man siya naroon. At sana wala pang masamang nangyari sa kanya. Paparating pa naman ang Semana Santa. Uso ang pag-aalay ng mga kulto sa kadiliman para makakuha ng kapangyarihan.
Pero sa tingin ko naman, hindi siya gagamiting alay ng mga kulto dahil hindi na siya birhen. Huwag ka sanang magagalit sa sinabi ko ha, pero may karapatan kang magalit kung hindi totoo ang sinasabi ko. Aalis na ako at babalik ako rito. Nadala na ang anak mo. Sumagot naman siya. Bakit naman ako magagalit, sir? Nagpapasalamat nga ako sa iyo. Dahil kung hindi dahil sa iyo, hindi ko malalaman na gano'n na pala ang ginagawa sa kanya ng kanyang tiyuhin. Huwag mo nang alalahanin yun, ma'am. Ang isipin mo ngayon ay ang tungkol sa dalawang ginang na nagpunta sa inyo kanina. Mga malalakas ka na makukulam sila. Nandiyan naman ang tiyuhin mong antingero. Kaya niyang pigilan ang dalawang iyon kapag may ginawa sa inyo. Dahil meron naman siyang taglay na medalyon ng San Benito. Sige po, Ma'am Rose, aalis na ako. Uwi ka ako pa at naglakad na ako papalayo. Mula doon sa isla ay gumawa ako ng portal patungo sa bahay nila ate ko. Malapit lang naman sila roon, tatawid lang ng dagat. Pagkarating ko sa bahay nila ate ay walang tao. Sa tingin ko ay nasa eskwelahan pa siya dahil isa nga siyang guro at nagtuturo sa paaralan doon. Nasisiguro kong naroon sa lugar na iyon ang dalagang hinahanap ko. Nararamdaman ko siya pero hindi ko lang masabi kung saan. Kaya nagtungo ako sa mataas na bahagi ng lugar. Makapal ang gubat sa lugar nila ate ko. Wala na rin taong basta-basta makakarating sa kinaroroonan ko noon dahil maliban sa mataas na iyon na bahagi, may bangin pa sa pagitan noong dalawang bundok. Wala na ring naninirahan sa bahaging iyon. Noong naroon na ako ay tinawag ko si Sinay. Agad naman itong nagpakita. Pantas, anong may paglilingkod ko sa iyo? Sabi ko naman, may ipapahanap sana ako sa iyo. Sana kayanin ang mahika mo. Ito damit ito ng babaeng hahanapin mo. Kailangan nating matuntun kung nasaan siya. Ilang araw na siyang nawawala at hinahanap ng mga magulang. Kinuha niya ang damit, saka umusal ng orasyon at pumikit. Makalipas ang ilang saglit ay nagmulat siya ng mga mata at umiling-iling. Pantas, paumanhin. Hindi ko siya matagpuan. Hindi kayang marating ng kakayahan ko ang ginaroroonan niya. Mahanap lang siya kung kagaya ng kakayahan ng asawa mong diwata. Mas mataas ang antas niya kaysa sa akin. Bakit hindi ka sa kanya makisuyo at ipahanap yan? Sabi ko naman, hayaan mo na, may ibang paraan pa naman akong pwedeng subukan. Sige na, makakalis ka na. Pagkasabi ko noon ay agad na rin siyang naglaho. Umusal ako ng mga kataga at tinawag ko ang gabay kong sigbin na si Milo. Nakita ko siyang mabilis na tumatakbo papunta sa akin at plano na naman akong banggain. Kaya dali-dali akong pumwesto at pinigilan ang pagbangga niya sa mga binti ko para hindi ako tumimbuwang. Akala mo naman kasi maliit lang na aso kung makaasta. Samantala, mas malaki pa nga ang katawan niya sa akin. Pero kapag naglambing ay feeling aso talaga. Sinabi ko sa kanya na hanapin niya ang may-ari noong damit na hawak ko. Inamoy-amoy niya naman iyon. Tapos nagtatalon na parang masaya. Ibig sabihin noon, alam na niya kung nasaan ang hinahanap ko. Kinagat niya yung hawak kong damit at tumakbo na ng mabilis. Alam kong hindi ko siya maaabutan kung hahabulin ko siya gamit ang pangkaraniwan ko lang bilis. Kaya umusal na ako ng orasyon para paganahin ang kakayahan ko sa bilis at liksi. Sabay humarurot na rin ako ng takbo na nakasunod sa direksyon na tinatalunton ni Milo. Patuloy lang ako sa pagtakbo habang nakasunod sa may likuran niya. Hanggang sa makarating kami sa tapat ng isang malaking bahay na may 2 palapag. Nasa syudad na kami noon at malapit iyong gusali sa isang ospital. Tama nga ang hinala ko. Hindi nga mga aswang o elemental ang may kagagawan ng pagkawala noong dalaga, kundi mga pangkaraniwang tao lang din. Nilingon ko si Milo pero wala na siya. Iyong damit na lang na tangan niya ang nasa may bahaging kanyang hinintuan.
Kinuha ko yung damit at umusal ako ng orasyon para sa tagabulag. Marami kasing guard na umiikot sa lugar na iyon. May nararamdaman akong aura ng isang aswang, kaya una kong duda ay isang doktor ang aswang na nasa loob. Bago ako pumasok doon sa malaking bahay, ay nag-usal ako ng orasyon. Isa-isa namang nagsibagsakan lahat ng mga taong naroon sa bahay na iyon. Pero buhay naman sila, nakatulog lang. Maliban sa aswang na naroon sa isang kwarto, akala niya siguro ay hindi ko siya nararamdaman. Base sa aura at amoy niya, alam kong isa siyang aswang na balbal. Uri ng aswang na napakahilig kumain ng laman ng tao. Naroon lang siya sa silid at hindi lumalabas. Hinanap ko yung dalaga na anak ni Ma'am Rose, pero hindi ko siya makita. Kaya sinira ko ang pintuan noong kwarto pinagtataguan noong doktor na aswang. Pagkakita niya sa akin, ay makikitang takot na takot siya. Nanginginig nga. Sobrang tanda niya na pala. Sabi ko sa kanya, "Nasaan ang babaeng ibinenta sa'yo? Kapag hindi ka kaagad sumagot, ay tutunawin kita." Sabi niya naman, "Makinig ka, babaylan. Hindi ako kalaban. Hindi rin ako masama. Kailangan ko lang talaga ng sariwang katawan ng tao para mabuhay. Hindi ko gusto ang ganito." Sabi ko naman, "Anong hindi masama ang pinagsasabi mo? Sa lahat ng uri ng masama, ikaw ang pinakamasama. Dahil isa kang doktor. Lumalapit sa iyo ang mga tao para magpagamot. Pero imbis na tulungan, ay ikaw pa ang gumagawa ng paraan para lumala ang kalagayan nila at mamatay. Dahil siguradong makukuha mo ang kanilang dugo at laman loob. Tapos kinukuha mo rin ang mahahalagang internal organs at ibinibenta. Saan ngayon ang bahagi na totoo sa sinasabi mong hindi ka masama? Kaya wag mo na akong paikutin pa. Saan mo itinago ang babaeng binili mo? Bilisan mo magsalita bago pa maubos ang pasensya ko." Natataranta niya namang itinuro ang isang pintuan. "Diyan! Diyan sa exit! Pagkalabas mo diyan, ay may daan diyan papunta sa basement. Naroon sila." Dahil sa alam ko naman na nagsasabi siya ng totoo, kaya kinumpasan ko na agad ng kamay. Kumbaga sa baril, kanina pa kasado ang orasyon ko. Ang kumpas na lang ang kulang at iepekto na ang orasyon na pampaliyab doon sa matandang aswang hanggang sa maging abo siya para wala ng kahit anong ebidensya ng kanyang pagkawala. Hindi na rin siya pwedeng buhayin pa dahil mas marami pa siyang mabibiktima. Lalo at isa siyang doktor. Magagamit niya ang kanyang posisyon para makuha ang tiwala ng mga tao na kanyang bibiktimahin. Naglakad na nga ako papunta doon sa itinuro niyang pinto. Pagkabukas ko ng pinto ay may hagdanan iyon paibaba. Naroon nga ang dalaga, walang malay at walang kahit anong saplot. Nakatali ang mga kamay at paa sa rehas at hindi siya roon nag-iisa. 4 silang naroon na nakatali. May isang batang lalaki at 2 pang batang babae na pare-pareho ring walang kahit anong suot. Nilapitan ko yung dalagang hinahanap ko. Marahan kong tinapik ang kanyang mukha para gisingin. Mabilis naman siyang nagising. Nagsisigaw siya at umiiyak. Nangingitim na ang palibot ng kanyang mga mata na halatang walang maayos na kain at wala ring maayos na tulog. Binulungan ko siya. "Shh! Huwag kang matakot. Ako ito. Ililigtas kita at hindi sasaktan." Saglit siyang napahinto sa pag-iyak at napatingin sa akin. Nakilala niya naman ako agad at tumahimik. Pero umiwas siya ng tingin sa akin. Maaaring nahihiya dahil wala siyang kahit anong saplot. Sabi ko sa kanya, "Huwag kang mag-alala. Makakauwi ka na. Ilang araw ka na hinahanap ng nanay mo. Alalang-alala na siya sa'yo. Ito isuot mo ito. Damit mo yan. Hiningi ko yan sa nanay mo para may magamit ako sa paghahanap sa'yo." Sabi niya naman, "Paano yung mga kasama ko?" "Huwag kang mag-alala. Ako bahala sa kanila. Makakauwi rin sila sa kanilang mga pamilya."
Tapos idinikit ko sa kanyang noo ang aking hintuturo. Akala niya naman ay kinakalabit ko siya, kaya napasabi na lang siya ng, "Bakit po?" Hindi ko na siya sinagot, tapos nawalan na siya ng malay. Kinalagan ko na rin yung 3 pang nakatali roon na bihag. Agad ko nang kinarga ang dalaga, tapos gumawa ako ng portal papalabas. Kasabay ng pag-alis ko sa lugar na iyon, ay magigising na rin ang lahat ng mga taong nakatulog sa labas, lalo na yung mga gwardya. Pagkatagos ko sa portal ay naroon na kami sa gitna ng gubat na pinuntahan ko. Iniwan ko ang dalaga roon dahil naroon naman si Sinay. Pinabantayan ko muna sa kanya ang dalaga na wala pa ring malay. Tapos bumalik ako doon sa malaking bahay na pinagkuhanan ko sa dalaga. Parang walang nangyari, balik sa normal ang kilos ng lahat. Nagpunta ako uli sa basement. Inilak ko ang pinto para hindi makalabas roon ang 3 nakakulong na mga bihag. May plano kasi ako sa kanila para siguradong makarating sila sa kanilang pamilya. Hahayaan kong mga pulis ang magbukas ng pintong iyon para hindi maalarma ang mga taong naroon. Hindi ako umalis hanggat hindi dumarating ang mga pulis. Bago kasi ako pumasok sa bahay na iyon, ay nag-report na muna ako sa mga pulis para puntahan nila ang lugar at matuklasan ang mga kabataang bihag na naroon. Maya-maya ay may dumating na 2 sasakyan ng mga pulis, tapos hinold nila lahat ng empleyadong naroon at sinabing may dala silang search warrant dahil may nag-report na may nangyayaring krimen sa loob. Nagsilabasan lahat ng mga tao sa loob. Doon ko na nalaman na marami palang tao roon dahil isa pala yung laboratory. Pare-pareho sila ng suot na damit na pang-laboratorio. Umalis na nga ako noong makitang maayos naman ang ginagawa ng mga pulis. Kasama rin naman kasi sa text ko sa kanila na may mga bihag na itinago sa ilalim ng basement. Bumalik na ako sa gubat dahil ihahatid ko na ang dalaga sa kanila. Pagkarating ko roon ay napansin kong makulimlim ang klima at mukhang papabagsak ang malakas na ulan. Nawawala sila Sinay at ang dalaga doon sa bahaging pinag-iwanan ko. Kaya naglakad pa ako kaunti patungo sa unahan dahil doon ko nararamdaman ang aura ni Sinay. Naabutan ko silang naroon sa loob ng malaking kuweba. Sabi niya sa akin, "Pantas, dinala ko na siya rito dahil mukhang babagsak ang malakas na ulan. Mababasa siya at baka ginawin. Tsaka may paparating kanina na ligaw na aswang. Parang alam nilang may makakain sila sa bahaging ito. Sa palagay ko, mga taga-ibabang pamayanan lang sila. 2 aswang ang nararamdaman kong paparating. Tsaka teka nga pala, bakit ganyan lang ang suot ng babaeng iyan? Pang itaas lang ang suot at walang pang ibaba. E di nakita mo na ang ano niyan." Wika niya pa sabay sumimangot. Sabi ko naman, "Ano ka ba? Sanay na ako na nakakakita ng ganyan. Hindi na ako apektado. Sa'yo nga nakita ko na rin eh. Tapos ngayon ka pa magre-react ng ganyan?" Tumingin siya sa akin at ngumiti. Naalala niya siguro iyong nangyaring digmaan sa mundo nila na pinagpupunit ng mga kinari ang damit niya tapos nawalan siya ng malay. Kaya hubot-hubad rin siya noon. Napangiti naman siya na parang nahiya. Bigla kong naramdaman ang aura ni Mian. Alam kong paparating siya. Si Sinay naman ay biglang naglaho, ni hindi malang nakapagpaalam sa akin. Hindi nga nagtagal ay lumitaw sa tabi ko si Mian. Sabi niya, "Pantas, tapos na lahat ang ipinagawa mo sa akin. Maaari na ba ako manatili dito at makasama ka? At bakit si Sinay ang tinawag mo? Di ba dapat ako yun?" Sabi ko naman, "Alam kong marami ka pang ginagawa sa inyo. Tsaka, kaya mo nga ibinigay sa akin si Sinay, di ba? Para may mautusan ako kapag kailangan ko ng tulong. Tapos ngayon, pagsisilosan mo?" Hindi na siya sumagot. Tapos natahimik na kami pareho dahil nararamdaman kong may paparating sa lokasyon namin.
Biglang nagpalit ng anyo si Mian at lumipad, tapos nawala. Pagkalingon ko ay nawala na rin ang dalaga sa tabi ko. Dinala niya rin pala. Kaya hinintay ko na lang na dumating iyong presensya ng mga aswang na nararamdaman ko. Sila iyong sinabi sa akin ni Sinay na mga ligaw na aswang. Pero sa tingin ko ay kami talaga ang sadya noon. Maya-maya ay nakikita ko na sila. Dalawa silang malalaking gabunan. Sa laki nila ay para na silang mga kabayo sa laki. Ako naman ay naroon lang kalmadong nakatayo habang nakatingin sa kanila. May inaamoy-amoy sila sa ere. Parang sinusundan nila ang samyo ng dalaga. Tumingin sa akin ang isa at inangilan ako pero wala akong naging reaksyon. Nagtaka siguro ang isa kung bakit hindi ako natatakot sa kanila. Dahan-dahan silang lumapit sa akin, kaya nakita ko ng malapitan ang pagmumukha nila. Para talaga silang wolf. Kung pamilyar kayo sa pelikulang Underworld, ganun na ganun ang itsura noong mga aswang na gabunan na kaharap ko. Ang pinagkaiba lang dahil may buntot sila. Nagsalita ako. Sinong hinahanap nyo? Ako ba? O iyong babaeng kasama ko? Siguro takam na kayo sa kanya no? Dahil sa mga nakasulat na salitang Latin sa likod niya. Marahil alam nyo rin na kapag nasipsip nyo ang dugo noon, ay mabibigyan kayo ng iba yung lakas. Umatras sila ng bahagya at nagpalit ng anyo. Bumalik sila bilang anyong tao. Kahit nasa anyong tao, ay malalaki din talaga sila. Matatangkad at may malalaking pangangatawan. Pareho silang walang kahit anong saplot. Nagsalita yung isa. Paano mo nalaman ang pakay namin? Sino ka? Hindi ka ba natatakot sa amin? Nasaan na ang babaeng naaamoy namin? Alam naming narito lang siya. Ilabas mo siya. Kung hindi, magdurusa ka sa sakit na ipaparanas namin sa iyo. Dudukutin ko yung atay mo. Wow ha, ang galing mo magsalita. Na para bang sigurado kang kaya mo talaga yung gawin. Malaya kang subukan. Wala rin naman akong balak tumakbo. Sigurado namang maaabutan niyo ako dahil mabilis rin naman kayong tumakbo. Lalapit na sana sa akin ang isa, pero bigla siyang pinigilan ng kasama niya. Sabi noon, Kuya, teka, hindi ka ba nagtataka kung papaano nakarating ang batang yan dito? Malayong-malayo na ang lugar na ito sa bayan. Hindi rin ito napupuntahan ng mga tagapamayanan. Kung may makarating man rito, ay iyong mga sundalong Amerikanong kasama lang sa balikatan ng mga nakahelikopter. Iho, mga sundalo rin kami. Kaya alam namin ang lugar na ito. Pinagbabawal na makarating dito ang mga sibilyan kagaya mo. Tama ka, may hinahanap nga kami. Ikaw ba ang nagdala ng babaeng iyon dito? Kalmadong pagtatanong pa noong isang lalaki sa akin. Sabi ko naman, Oo, ako nga ang nagdala sa kanya rito. Sinundo ko siya mula sa kung saan para ibalik sa kanyang ina. At wag na wag kayong gagawa ng kahit anong hakbang na ikakainis ko. Dahil ayoko sa mga mayayabang kagaya niyang kasama mo. Kuya mo ba yan? Kayo na mismo ang nagsabi, di ba, na naka-helicopter lang ang nakakarating dito. Kaya hulaan nyo kung paano ako nakarating dito. Kapatid ko ang asawa ng isa sa mga kasamahan nyo sa serbisyo na si Rodel. Taga dyan lang siya sa ibabang pamayanan. Nabanggit niya sa akin na may mga kasamahan siya sa serbisyo ng mga antingero. Pero mukhang ibang landas ang tinahak nyo eh. Nagkatinginan silang dalawa. Tapos iyong isa ay tila susugurin na ako. Kaya iniangat ko na ang aking kamay. Noong bumuelo iyon ay hindi na nakagalaw. Sabi naman noong isa, Isa ang babaylan? Teka lang, hindi kami mga kalaban. At hindi rin kami lalaban sa'yo. Pasensya ka na sa kuya ko, nabigla lang yan. Mahabang kwento kasi eh. Pero hayaan mo, pupunta kami sa inyo. Para ipagamot ang pagkaaswang namin. Niloko kami ng isang matandang manggagamot, kaya kami nagkaganito. Ayaw na namin ng ganito kakayahan, nahihirapan na kami. At nag-aalala na rin na masaktan namin ang sarili naming mga kasamahang sundalo. Hindi naman kami masama.
Dapat kanina pa kami umatake sa iyo kung sadya talaga namin pumatay. Pero mabuti nga at hindi kami nagpadalos-dalos. Baka kanina pa kami natodas. Kung mamalasin nga naman, sa babaylan pa matapat. Sige, aalis na kami rito. Wika pa noon. Sabi ko naman, pagsabihan mo yung kasama mo, baka dagukan ko yan eh. Masyadong mainitin ang ulo. Kahit kinakausap naman ng maayos. Ito ang tatandaan nyo. Dalawa lang ang pagpipilian nyo. Magpapagamot kayo sa akin o hahanapin ko kayo para tapusin. 2 araw mula ngayon, hihintayin ko kayo sa bahay ng kapatid ko dyan sa ibaba. Malapit lang ang bahay nila sa tabing dagat. Ikinumpas ko ng muli ang aking kamay at nakagalaw na ang isa sa kanyang kinakatayuan. Tapos lumitaw naman mula sa likuran nila si Mian. Imbis na mag-alala ay parang natuwa pa nga dahil sabi noong isa sa akin, mabuti at narito kayo babaylan at nakilala kita. Marami akong kailangan sa iyo. Iniwan ko na silang dalawa at gumawa na ako ng lagusan papaalis sa lugar na iyon. At pagkalabas ko ng portal ay naroon na kami sa isla na tinitirhan noong dalaga at ng ina niya na si Ma'am Rose. Inilapag ko ang dalaga sa buhanginan sa tabing dagat. Tapos tinapik ng marahan ang kanyang mukha. Sabay banggit ng kanyang pangalan. Nagising na iyon na para lang siyang normal na natulog. Pero noong makabalik sa tamang ulirat ay bigla naman siyang nag-alala. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa kasunod nito. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay batiin at pasalamatan muna natin ang ating current sponsor at mga super loyal na mga listeners na nag-join sa ating channel membership. Unahin na nating batiin at pasalamatan si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa iyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating puong may kapal. Salamat din kina Sir Nilo Merdigia Luza, Ma'am Connie Flores, Ma'am Maria Victoria, Ma'am Georgina Bati, Ma'am Rose Halandumon, Sir Lito Bueno, Ma'am Lu Kira, Ma'am Sargent Katsdorms, Ma'am Christine Olson, Sir Jesmar Ocampo, Sir Eduardo Nicar, Ma'am Celsa Escartin, at kay Sir Dean Ciudadano. Marami pong salamat sa inyong pag-join sa ating channel membership dito sa ating main channel, pati na rin sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Sa mga gusto pong maging bahagi ng ating channel membership, huwag na po mahiyang pumindot ng join button katabi ng ating channel name. Last but not the least, ay pinapasalamatan ko siyempre kayong lahat na palaging umaantabay at nakikinig sa ating dalawang channels. Inaanyayahan ko rin po kayong makinig sa ating magagandang series, kagaya na lang ng Aswang Killer na naroon sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics, pati na rin ang Lihim ng Medalyon dito sa main channel na Katotohanan at Misteryo. Magiging active na uli iyon at sisikapin nating makapag-upload ng kahit isang part kada linggo. Maraming salamat po ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.